Inihahandog ng Radyo Maria at ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang In Manus Tuas. Magandang pakikinig po sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa mga laging sumusubaybay sa ating programang ito. Ito po si Kuya Jomar Luciano at kayo po ay live na nakikinig sa programang In Manus Tuas mula sa Diocese ng San Jose Nueva Ecija. Tayo po ay sumasayang papawid sa Radio Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. At ganoon din po, tayo po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.com at maaari nyo kaming sundan sa Twitter at San Jose NE at sa FB sa Diocese ng San Jose at facebook.com. Si Bishop Bobet po ng Diocese of San Jose. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Opo, si Brother Nelson po, isa pong sumunod sa nating diocese. Ako po si Kuya OG, isang youth leader po ng diocese. Ayan, so ito po na napakinggan po inyo mga pangalan ng ating mga panauhin ngayon na makakasama natin sa halos isang oras sa talakayan at pagninilay tungkol sa ating buhay espiritual. So sana excited po kayo na makaniig ang ating mahal na obispo sa oras na ito, no, sa isang mabunga at mabiyayang pagtatalakay tungkol sa ating buhay espiritual. At bago po tayo tuluyang dumako sa ating kwentuhan, humingi po muna tayo ng pagpapala at pagbabasbas sa ating Panginoon. Tayo po ay pangungunahan ng ating mahal na obispo sa pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, sa ngalan ni Jesus naming Panginoon, sa pamagitan ng aming mahal na patron si San Jose, inihiling po namin sa inyo na ipadala niyo ang banal na Espiritu sa aming lahat na nandirito ngayon sa stasyon ng Radio Maria, sa lahat ng mga kaisa namin ngayon, nakikinig dito sa aming programa. Sana po madama namin na kasama namin kayo sa buong isang oras na talakayan. Bigyan nyo kami ng inyong liwanag. Bigyan nyo kami ng inyong karunungan. Yakapin nyo kami ng inyong pagmamahal. Pinagdarasal din po namin, Panginoon, lalong-lalo na yung mga nagpapadasal po sa amin na may sakit. Pagkalob niyo sa kanila ang kagalingan na kailangan nila. I-assure po ninyo sila na kasama niyo sila. Palakasin po ninyo ang kanilang mga kalooban. Patatagin ninyo ang kanilang pananampalataya. Sana kahit na may sakit sila, maialay nila ang lahat ng kanilang nadarama bilang sakripisyo para sa kabanalan ng lahat. Para sa pagbabago ng lahat. Para sa conversion ng mga makasalanan. Lahat ng ito, Panginoon, ay inihiling namin sa ngalan din ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So muli po, maligayang pakikinig sa ating lahat at katulad ng nabanggit ko kanina, sana ay manatili kayong kapiling namin sa halos isang oras na kwentuhan. No, alam niyo po na pangalawang beses ko pa lang to, Bishop, no, mag-anchor. At medyo excited pa rin ako hanggang ngayon dahil alam ko na magiging mabunga
ang ating talakayan. Siguro maganda po muna, Bishop, na simulan natin yung ating talakayan sa pagbabalik tanaw nung nakaraang episode ng ating programa tungkol sa topic na ating pag-uusapan ngayon. Yung pinag-uusapan po natin ay yung buhay spiritual natin, buhay pananampalataya. Palagi nating sinasabi na hindi madali ang maging Kristiyano at hindi madali yung isabuhay ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi madali ang mahalin, ang kaaway. Hindi madali yung magmahal hanggang sa wakas. No? Yung hindi madali ang magmahal, lalo na pagpagod ka na, pag nagdadaan ka ng iba't ibang mga problema sa buhay. Kaya nga po yung si Jesus, kung napansin po ninyo sa bandang huling bahagi ng mga ebanghelyo, lalong-lalo na kay Mateo at kay Marcos, palaging yung assurance ni Jesus, I will be with you always till the end of time. No? Yung mga makakasama ninyo ako hanggang sa wakas. Ganun yung mga, it's an assurance talaga na hindi tayo iwanan ni Jesus. Ganun yung mga napakahalaga na maintindihan natin na yung buhay pananampalataya natin ay makakayanan natin dahil kasama natin si Jesus, no? Dahil hindi niya tayo iwanan. At yung paniniwala po natin, si Jesus ay patuloy na kasama natin, lalong-lalo na sa kanyang presensya sa banal na Eucharistia, yung presensya niya sa kanyang salita, na yung mga pag pinapakinggan natin ito at sinasabuhay natin ito, nadarama natin na nandito si Jesus. Siya yung nag-guide sa atin, nagbibigay ng direksyon sa atin. At nandun din siya sa ating mga kapatid, na yung mga lalong-lalo na sa mga mahihirap, na yung mga, so sabi niya, whatever you do to the least of my brothers, you do unto me. Ganun yung mga, and then nandun siya pag may 2-3 na natitipon, no, sa ngalan niya, pag may pagmamahalan, pag may damayan, yung mga nandun siya buhay, no, yung bang sa komunidad. Napakahalaga po na yun nga, yung bang makita natin itong mga katotohanan ito at paniwalahan natin itong mga presensya ni Jesus, no? Kasi ito yung pinapahayag sa atin ng ating pananampalataya. Ito din yung karanasan natin mismo sa simbahan at sa Santa Iglesia. Kahapon po yung binigyan nung isang Miyerkules, yung binigyan natin ng pansin ay yung presence ni Jesus sa banal na Eucharistia, yung sa misa, na yung mga yung sinabi natin na may 4 na bahagi yung misa, yung una yung tinatawag nilang yung gathering, no, yung bang, di ba, may bell muna, tinatawag yung mga tao, iniipon sila. Yung bang pinag-usapan nga namin ni Brother Paul na ito'y parang boses ng Diyos na tinatawag tayo. At napakahalaga na yung mga magsisimba, yung pupunta sa simbahan, yung bang upang tumugon dito sa panawagan ng Diyos na ito. At yung pangalawang bahagi ay yung tinatawag na storytelling, no? Yung bang ito yung pakikinig natin sa salita ng Diyos, na kung saan napapakinggan natin yung kwento ng buhay pagmamahal ng Diyos para sa kanyang bayan, at ang pagmamahal din ng bayan ng Diyos para sa Diyos. Ganon yung bang so ito yung bahagi ng storytelling, na yung bang iba't ibang mga karanasan ng mga tao, ganon yung bang paano nila naranasan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay, at kung paano sila tumugon, paano nahulog, paano tumayo, paano ganyan yung bang tapos yung susunod na bahagi nga yung feasting, no, yung bang fiesta, yung communion, no, yung bang pinagpipiestahan natin yung presensya ng Diyos dahil tinatanggap natin siya sa buhay natin. Ganon yung bang
At yung pangapat ay yung missioning, na yung bang na pag tinanggap natin si Jesus, pinapadala din tayo sa mission. Yung bang kasi napag-usapan din namin kahapon yung yung remembering, yung bang yung ang ginagawa natin sa banal na misa, we remember. Yung the Last Supper, gano'n, yung naalala natin, gano'n, yung bang at sa pag-alala natin dun sa Last Supper, lalong-lalo na sa bahaging pinapahayag ni Jesus, this is my body, this is my blood, na yung bang doon nagaganap na napubuhay muli, na yung bang itong mga salitang ito ni Jesus, at yung tinapay nagiging katawan ni Kristo, at yung alak na yung bang nagiging dugo ni Kristo, yung bang sabi niya, do this in remembrance of me, na yun, to remember me. Tapos napag-usapan nga namin ni Brother Paul kahapon na yun nga yung salitang remember, yung re at saka member, na yung bang when you remember, you become a member again. Yung bang para bang yung nadarama mo nagiging bahagi ka, parang dama mo bahagi ka ng katawan ni Kristo, gano'n yung bang hindi ka nag-iisa, yung bang kundi yung, so when you are part of this celebration of the Mass, yung dama mo may kasama ka, kasama mo ang Diyos, kasama mo ang bayan ng Diyos, gano'n yung bang alos yun nga yung doon pinag-usapan din namin ni Brother Paul na napakahalaga na yung paniniwala din dito. Naniniwala ba tayo? Sabi natin, believe tayo kay Jesus. Kung sinabi niya ito, yun nga, yung bang paniniwalahan natin itong mga salitang pinahayag ni Jesus. Ganon yung bang. So, tapos yun nga, yung bang mahalaga din yung pagiging bukas, no? Yung bang pagiging bukas para sa ganun makatagpo natin at matanggap talaga natin si Jesus, no, sa ating buhay. Habang pinapakinggan ko si Bishop, I was amazed, no, na muli kong nasariwa yung aking pag-ibig sa Eucharistia sa mga panalita ni Bishop. Kasi totoo nga no, na very reassuring yung presence ni Jesus. Siguro hindi natin masyadong madalas napapansin, pero or siguro mas pinipili natin hindi pansinin, pero the presence of Jesus is really overwhelming kung titignan natin mula sa mga sakramento at katulad na nabanggit ni Bishop kanina, pati sa kapwa natin, no? We just have to really look harder, kumbaga, na nung nakaraang Monday yata last week, kinausap ko po yung mga altar servers, no? Meron tayong mga bagong altar servers ngayon na they are to be inducted as members. Pero nagkaroon ako sa kanila ng parang time to share about the Eucharist. Sabi ko kasi tayo bilang mga altar servers, the center of our life should be the Eucharist. Kasi diyan tayo naglilingkod sa loob ng misa tayo naglilingkod. So, mahalaga na maintindihan natin what the Holy Mass is all about. What is the importance of the Holy Mass sa buhay natin bilang mga Kristiyano. At yun nga, naibahagi ko rin sa kanila na Jesus is really present in the Eucharist. The bread and wine are not merely symbols, but they are in fact, indeed, the true presence of Jesus and the true presence of Jesus in the Eucharist. Yung ibang mga bata po medyo hirap silang i-grasp yung idea na, kasi syempre nakikita nila is the physical bread, and aminin ko po medyo mahirap i-convince, no? Talagang it takes a lot of faith. Yes, ako man po minsan aminin ko sa inyo, I have to confess this, na previously talagang hirap akong i-grasp yung idea na the bread really turns to Jesus. Nito ko na lang talaga nagkaroon ako ng mas matibay na pananampalataya that this, in fact, the bread in the altar is in fact Christ, my God.
So, talagang it takes a lot of faith, no, to really believe, na katulad na sinabi ni Bishop, yung idea na to, yung katotohanan ito, nangangailangan ito ng matinding pananampalataya. Yeah, sa totoo lang, ito yung isa sa mga hard truths ng pananampalataya natin. Na, hindi ko alam kung naalala ninyo yung sa John 6 na sinasabi ni Jesus na I am the bread of life. Sabi kanya, yung na kung sino man yung kumain sa akin ay magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Tapos yung there was a moment doon na habang sinasabi ni Jesus ito, yung mga nakikinig sa kanya isa-isa umaalis eh. Tapos inarapan niya yung kinausap niya yung mga naiwan sina Pedro, yung mga taga-sunod niya sa talaga yung bang kayo ba iiwanan din ninyo ako sa kanya. Pero yun nga, pinagpatuloy pa rin niya yung pagpapahayag niya na ako yung tinapay ng buhay. Ganon yung bang yeah, because Jesus is really present, no? At napakaganda nung iniwan niya sa ita, di ba? No? Katulad ng sinabi ni Bishop kanina na towards the end of the Gospel of Mark, sinabi niya that I will be with you always. The Eucharist is the manifestation, and actually the parang katuparan ng sinabi niya that I will be with you always, literally, hindi siya symbolic. It's the literal presence of Christ in our midst. Yun nga yung naalala ko, parang noon sa mga nakalipas na nung ako kasalukuyang nagsusuri nun, yung sinasabi ng iba na ito ay simbolo, pero pagbabalikan mo yung ebanghelyo, sinabi niya, this is my body. Hindi naman niya sinabing ito ang simbolo ng katawan ko. Hindi, pinatunayan niya mismo talagang ito ang aking katawan, kaya hindi siya symbolic lang. Pagdating naman sa Eucharist po, pag misa, kung minsan natatanong ko nga, pag pumunta ba yung karamihan ng mga nagsisimba, yung mga churchgoers, do they really see or do they really feel yung presence ni Jesus sa Eucharist? Kasi maaring isa din ako doon, katulad ng Kuya Joms, before, lalo nung maski na nagsisimula akong dito noon sa cathedral nung in-establish yung Children's Mass at sa bawat schools halos may mga catechism, iisipin natin sa isang murang edad paano ipapaunawa na yung sa bread na yun nandun si Jesus, and as kapag tinake natin siya, sabi pa nga nung turo nung tatandaan ko nung sa first catechism ko, grade 4 yata ako, na kapag tinanggap mo siya, kailangan yung traditional na kapag kumpisal or somehow yung wala kang mga mortal sin, yung mga turo noon. And then nabanggit din ni Bishop kanina ang kailangan talaga maging bukas tayo doon, maging matanggap natin, kasi yun lang yung pagkakataon na talaga maramdaman natin na si Jesus ay nandiyan sa atin. And sa Eucharist, tinake natin yung during the Holy Communion, pero hindi doon naiiwan yung mga pagbasa, yung teachings and lives ni Jesus, yun yung magmamanifest sa atin at yun yung magiging example natin kapag lumabas na tayo for the mission. Ang ganda nung sinabi ni Bishop na yung 4 parts of the Eucharist, no? Parang ang lakas, very striking sa akin yung gathering, storytelling, feasting. Parang gusto ko yung part there, yung feasting o kainan. Tapos missioning, no? Talagang kasi paduloy yung remembering. Yes, ang holistic, no? Talagang andun na yung buong gawain mo bilang isang Kristiyanong tagasunod ni Jesus. Nandoon sa movements na yon, no? Meron po akong hindi ko na matandaan kung narinig ko ba to or nabasa ko na ang mga tao daw kasi mas madali silang maniwala kapag nakikita nila. To see is to believe, no? At mas madali pa silang maniniwala kung medyo supernatural ang dating, parang may magic, may milagro, ganyan. Hindi ko alam kung pare yung nagsabi nito parang nakalimutan na natin, no? Nakalimutan na that the greatest miracle happens in the Eucharist, no? Walang iba pang mas matinding milagro doon na yung tinapay ay nagiging si Jesus, no? Ano pang hihingin mong milagro doon? That's it. That's the greatest miracle that God has manifested for us sa ngayon, no? Minsan kasi yung mga tao, Kuya Chams, papansin mo, gusto nila pag may mga instant sagot. Diba, mga tulad ng mga pelikulang himala, kapag gumaling ka agad, ito na himala. Sometimes, definitely kapag sa mga tao nagsisimba, may hinihiling sila. And sometimes, kumisan, they forgot na
God will give it sa proper time, parang ganon. Kung ibibigay niya kung ano talagang kailangan natin. Kaya kung minsan, akala nila wala naman talagang himala because they want something that is instant. Pero hindi na nakita, ayun na yun, no? Sa harap mo na. Yeah. Kapag tinaas ng pare ang ostia, that's the miracle right before your eyes. It's happening. Alam mo yung meron kaming retreat master dati, isang madre, isang healing sister. Isang sister na healer, na yung bang si sister nakalimutan ang pangalan. Basta yung kinukwento niya sa amin na minsan meron daw lumapit na pari sa kanya na nagkaroon ng cancer sa throat, gano'n yung bang tapos sabi niya sa pare, Father, sabi ganyan, alam mo ba na yung kaya nakapagpapagaling ako dahil kay Jesus, na yung bang dahil kay Jesus, sabi ganyan. Ay, ikaw nagmimisa, gano'n yung bang, do you really believe na kapag nag-consecrate ka ng tinapay at ng alak, that they really become the body and blood of Christ? Gano'n yung bang, yung napakahalaga, sabi ganyan, yung bang, when you receive Jesus in the Holy Communion, talagang sabihin mo talaga that you really believe that He is Jesus. Yung bang, He is the real healer. Ganun yung bang, at sabihin mo sa Kanya yung the desire of your heart. Ganun yung bang, at yun nga yung bang, yung sa kwento niya, itong paring ito, yun nga yung nakaranas siya ng healing eh. Yung bang, kasi mahalaga yung mahalaga talaga na we recognize that si Jesus na tinatanggap natin is also the Jesus in the Bible na naggamot din, ganun yung bang na napakahalaga na yun nga yung bang kung paano yung pananampalataya na pinahayag nila kay Jesus noon ay yun din ang pananampalatayang pinapahayag natin ngayon na tumatanggap sa Kanya sa Banal na Eucharistia. Maganda yung sinasabi nga natin kanina yung inahanda yung sarili, yung communion, no? Yung bang yung magkukumpisal muna, no? Yung bang yung traditional na paanyaya sa atin. Meron ding mga ibang paanyaya, kunwari yung when you're about to offer something sa altar, ganyan, yung bang, and you remember na your brother has something against you, pwede iwanan mo muna yung offering mo sa altar at makipagkasundo ka muna doon sa kapatid mo. It can also be an experience that will bring you the right disposition sa pagtanggap kay Jesus Yeah. Naalala ko nga noon yung sabi ni Kuya Jamar kanina, pag tinataas na yung ostia tsaka yung kalis, no? Sabi nung isang paring paliwanag sa amin, pag tinataas yun, ano ba yung niisip mo? No, yung pag-aalay ni Kristo rin ay pag-aalay mo rin na habang tinataas dun, yung kalis ay pwede mong ibuhos din lahat yung buo mong sarili at yung lahat ng alalahanin mo at iaalay mo rin kasama nung Eucharistiyang inaalay mismo ni Kristo, yung kanyang katawan at dugo. Yeah, actually yung offering na yun, 'di ba? It's the offering of Christ now that we remember in every mass, in every Eucharist. Tama 'yung sinabi mo kasi meron akong song na it's a Jesuit music ministry song, yung kantang Christify. That's a very very meaningful song. We offer all our hopes, all our dreams together with the bread and wine, no? Parang karugtong ng pag-aalay ni Jesus, yung pag-aalay din natin. So mahalagang maunawaan natin na yung Eucharistia, kaugnay tayo. Kaya nga 'di ba pinopromote ang simbahan natin yung talagang you have to actively participate. Kasi sa Eucharistia, hindi lang si Jesus yung iniaalay din natin yung ating mga sarili. Hindi lang tayo nakaupo doon parang nanonood, kundi nakikiisa tayo sa pag-aalay, hindi lang yung pari ang nag-aalay nung. Kaya nga mahalaga na dapat tutugong ka ng malakas, aawit ka ng malakas. Kapag tinanggap mo si Kristo, sinabi katawan ni Kristo, sumagot ka ng malakas na amen. No? Kapag nagbibigay po ako ng communion, Bishop, hindi ko binibigyan hanggat hindi sumasagot ang amen. Sumuntayin ko muna yung sagot mo.
Kasi baka hindi siya Kaya- handa na tanggapin yun. Yung iba, thank you ang sinasabi eh. Katulad ni Cristo, thank you sa akin. Buti nga sa'yo, thank you sa akin, bow lang nagbabaw lang. Huh? Kita nga natin yung sa yung sa misa, no? Talagang it's really yung an experience of communion kahit Yes. na dun sa pagsagot sa misa, gano'n. Yung bang ibig sabihin, nakikibahagi ka talaga sa katawan, no? Sa katawan ni Kristo na natitipon doon sa misa, no? Yung bang yung kaya napakahalaga yung participation talaga ng bawat isa, no? Yung bang you feel one. When you feel one, you with the whole community, talagang makikibahagi ka sa pagsagot at pagtugon. Yung naalala ko yung isang kaibigan ko, yung dati daw hindi siya sumasagot sa misa. Yung tahimik lang siyang pero nagdadasal naman siya. Pero minsan daw, yung nakapag-participate siya sa isang misa na kung saan nandun yung mga pipi at bingi. Tapos yung nag-action pa sila sa pagsagot. Kumakanta pa sila. Kumakanta pa sila mga yung kahit walang boses to yung mga Sign language. sign language to sign language so ibang. So when nung nakita daw niya ito, sabi niya sa sarili niya, itong ang mga taong ito walang kakayang magsalita, hindi nahirapang makinig, and yet they are participating so actively, no, yung bang doon sa misa. Kaya sabi niya, magbuhat noon yung araw na yun, talagang nagre-respond na siya sa misa talaga, yung bang, and wholeheartedly participating talaga sa misa. Opo. Yun nga po nakakalungkot ngayon eh. That's one of the sad realities na kapag nakikita ko from the altar, kasi pa nag-serve ako from the altar, nakikita ko na konti lang yung sumasagot. Tapos parang nagre-rely na lang sila sa commentator to respond. Kaya nga maganda na mai-remind tayo na ang misa po ay hindi lang para sa commentator at sa pare. No? Kasama po tayo dun. Sabi nga ni Bishop, we are in communion at dapat ipakita natin yun sa pamamagitan ng actively participating. No? Ano ba naman yung sumagot kapag sinabi ng pare, sumayin niyo ang Panginoon, hindi ba? Or sumagot ka sa psalm, sa Salmo Responsorio, sumagot ka. Sa panalangin ng bayan, sumagot ka. Anyway, 'di ba, sa mga simbahan ngayon nakikita na, naka-flash na lahat. Dati nga walang ganun eh, 'di ba? Ngayon naka-flash na. So parang to aid us in really actively participating, sana 'yun, sumagot tayo. Kumanta rin tayo, no? The songs are meant for us, hindi for the choir, no? The song is meant for the congregation to sing. Not for the choir kasi hindi naman sila nagko-concert, di ba? Dapat sumabay tayo sa pag-awit. Kadalasan nangyayari para lang sa nanonood ng concert. Exactly. No? Parang nawawalan tuloy ng meaning yung pagiging isa natin, one body, celebrating one beautiful liturgy na kasama natin mismo si Jesus. Darating si Jesus sa presensya natin. Natutuwa ako kay Monsignor Romy Nietes. Every time natatapos yung consecration, before yung mystery of faith, ina-announce niya kaagad na every time na magmimisa siya, lagi niyang sinasabi to, kapiling natin si Jesus ngayon. Nandito siya sa piling natin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. That for me is a very, very beautiful gesture na pinapakita ni Monsignor. Parang ini-emphasize niya talaga na nandito si Jesus, kaya magbunyi tayo. So sana wag makalimutan ng ating mga brothers and sisters na umaattend ng misa na the presence of Christ in the Eucharist is real. It's true. Totoo yan, ano? Na pag tayo sumasagod ng actively at ng maayos, no? Parang pinapahayag natin yung pananampalataya, pinaniniwalaan natin kung ano yung sinasabi natin na talagang buo yung paniniwala natin na si Jesus mismo talaga yung kapiling natin sa Eucharistia, sa banal na misa. Opo, at alam ko marami pa tayong mga pagbabahaginan, no? Pero sa ngayon po ay wag muna kayong aalis at magkakaroon po tayo ng ilang paalala mula sa ating himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Binabati ko ang lahat ng mga tagapagkinig ng Radio Maria. Ito po si Obispo Gabriel Reyes ng Diocese ng Antipolo. Ugaliin po nating makinig sa Radio Maria Philippines lalo na ngayong taon
ng pananampalataya upang sa tulong ng mga programang pangpanalangin at Kristiyanong paghubog, tayo mas matibay, tayo mas tumibay sa pananampalataya sa Diyos. Sa ating pakikinig ay suportahan natin ang Radyo Maria nang mas lumawak pa ang misyong ito ng mahal na ina. Sa pamamagitan ng mahal na inang Birhen, pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ako po si Father Bong Romano at ako po'y nag-aanyaya sa inyo na patuloy po na makinig sa Radyo Maria. Sa inspirasyon at panalangin ng ating Inang Maria, marami po tayong makukuhang biyaya para sa ating kalusugang pangkaluluwa. Diyos ti Agnina, kada kayo am amin Apo. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang programang In Manus Tuas. Ito pong muli si Kuya Jomar. Si Bishop Bobet po. Si Brother Nelson po. Si Kuya Audrey po. Ayan, ako bago po tayo naputol kanina ay nagkaroon tayo ng isang napaka mabungang talakayan tungkol sa presensya ni Jesus sa banal na Eucharistia na totoo naman na talagang kapiling natin ang ating Panginoon sa banal na Eucharistia. Hindi lamang simbolo ang tinapay at alak, kundi Siya mismo. that's the real Jesus presence of Jesus. Yung siguro maganda din na kahit sandali lang yung talakayan din natin yung presensya ni Jesus sa komunidad na yung mga sabi natin kanina yung sa mismong misa, yung unang bahagi ay yung gathering, no, yung pagtawag ng mga tao para magtipon talaga sila, no, yung napakahalaga na itong tinitipon ng Panginoon ay makita natin na mga taong sumasampalataya ito, no, yung mga taong talagang tinawag para sumunod kay Kristo at mamuhay ng buhay pagmamahal. Ganon yung kaya nga yung mahalaga na yung maintindihan natin na yung sinabi ni Jesus na kapag yung 2-3 natipon sa ngalan niya, nandun siya sa gitna nila. Kaya nga yung pag natitipon tayo, sumasagot tayo dun sa tawag, ay mahalaga ng bawat isa sa atin ay nire-recognize niya na nandun siya dahil yun nga yung tumutugon siya sa tawag ni Kristo at nakikisa siya sa ngalan ni Jesus. Ganon yung kaya nga yung nandun tayo sa ngalan ng Diyos. Kaya nga yung sinasabi na yung pare nag-umpisa ng sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ganon yung so natitipon tayo dahil sa Panginoon. Ganon yung at pag ganon yung pagtitipon natin, talagang nandun nga siya, presented dun sa gitna natin. Na yung naalala ko, Bishop, noon kasi nitong mga nagdaang buwan namalagi po ako sa isang lugar sa Tagaytay na kung tawagin ay isang komunidad ng Focolare. Itong Focolare na ito ay isang movement ng lay movement na tinatag ni Chiara Lubick noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdigan. No? Sa tuwing nagtitipon kami sa gathering, no, may meeting kami, palaging sinasabi sa amin, let us keep Jesus in the midst. No? Na si Kristo yung kasama natin dito para yung ating pag-uusapan ay mayroong unity. Dahil hindi tayo nag-uusap ng tayo-tayo lang, kasama natin mismo si Kristo. At tayo ay natitipon sa ngalan ni Kristo. Kaya makikita mo talaga na hindi nagpunta doon yung isa para magsalita lang, kundi nandun ang isa't isa para makinig at magbahagi din sa ngalan ni Kristo at hindi sa kaninong pangalan. Dahil si Kristo ay nasa gitna ng sino man. Yeah, mahalagang maintindihan natin na bilang mga Kristiyano, dapat si Kristo ang sentro ng buhay natin. No?
Naalala ko po, Bishop, nung nag-meeting tayo nakaraan, no, nagkaroon tayo ng pagbabahagi ng tungkol sa katagahan ng buhay. No? Ito yung mga salita ni Kiara Lubick din na iniwanan sa atin. At ang katagahan ng buhay ay si Kristo, si Jesus, ang pundasyon. No? Ito ay galing sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto na kung saan talagang in-emphasize niya na kung wala si Kristo, wala, meaningless yung gagawin natin. Kung hindi si Kristo ang sentro, baliwala yung gagawin natin. No? Gaano man kaganda yan, gaano man katagumpay yan, kung hindi nakapaloob si Kristo doon, meaningless yan. At saka yung pag wala si Kristo dyan, madaling mag-away. Yes. Totoo po. Kung titignan din naman po natin, kung minsan, lalo na pag sa mga karaniwang bata, sinisip nila kung talagang si Kristo ay nasa atin. Doon pa lang na-equate ko minsan yung mga simpleng gestures ng kindness, lalo na siguro pag love, and eventually, pag nalaman na nila yung mga best example ng ganyan pagpapatawad, ng kindness, ng love, and then they will equate it na God is love, mga bagay na yun. And then, doon na lang unti-unti mauunawaan na ito pala mga virtues, yung mga values na nataglay na it's talks about God. At doon naman nalaman na, God is with me. Parang nasa akin pala siya at nasa kapwa ko rin. Kaya siguro, andun yung harmony, nandun yung peace sa bawat isa. Yun, kaya maganda yung pinoint out mo yan, Kuya Ojo, no? Kasi minsan nakakalimutan natin talaga eh. This is a sad reality rin na minsan nakakalimutan natin na hindi lang sa'yo present si Jesus, no? Present din siya sa bawat isa. At narinig ko from one of Bishop's homilies na once na acknowledge natin na si Jesus ay present sa kapwa natin, napakadali na lang tanggapin, napakadali na lang. Siguro ito yung sikreto, no, for peace. Na once na we recognize that Jesus is present in everyone, madali na nating matatanggap ng papatawad ang isang tao, madali na nating mahalin siya, tanggapin siya no matter who he is or who she is. Especially kapag tanggap natin na hindi lang si Jesus nasa akin, kundi nasa bawat isa. Totoo yan, ano? Naalala ko itong si Kiara Lubick, no, dahil tinatanong paano niyang nagawang nakipag-usap sa leader ng mga Islam, ng Budismo, no? Kasi tinitingnan niya, bawat taong na nakikilala niya, na si Kristo ay nandoon. No? Hindi niya tinitingnan bilang ang isang taong ito ay isang Budista. Hindi ko siya makakausap kasi nasa akin lang si Kristo. Pero nakikita rin niya, kahit ang mga Buddhism ay nandun si Kristo. Kahit ang mga Muslim, nandun din si Kristo sa kanila. Kaya kinikilala niyang si Kristo ay nandoon sa kanila. Kaya nagagawa niyang sila ay makausap at maging kaibigan at kilalanin bilang kapatid dahil naniniwala siyang si Kristo ay nandun. Yun nga yung sabi nga ni Jesus sa atin nga yung bang dito na pupunta na tayo dun sa presence of Jesus and the brother din. Yung bang yung sinabi niya, whatever you do to the least of my brothers, you do unto me. Ganon yung bang si Jesus ay nasa bawat isa sa atin. Sa totoo lang, yung tao yung hindi ba yung masterpiece ng Diyos na yung bang sa creation, yung bang sabi niya yung obra maestra ng Diyos, ganon yung bang pero madalas yung mas nahihirapan nating makita si Jesus sa kapwa natin, yung bang dun sa isang masterpiece, sa isang obra maestra, dun pa tayo nahihirapan. And yet yun nga yung kanina yung pinag-usapan natin yung presence ni Jesus sa Eucharist, na minsan mas madali siyang makita sa minsan pag nandun tayo sa Blessed Sacrament, nagje-genuflect pa tayo, gano'n yung bang, because we are able to recognize His presence, no, dun sa banal na Eucharistia. Napakahalaga na yun nga yung bang magkaroon din tayo ng mata ng kakayahan na makita si Jesus, no, sa bawat isa sa atin. Yung bang yung si Jesus nga yung bang ginawa niya ito, yung bang that He is present in every brother para mas madali tayong
magmahal para sa isa't isa. Kasi yung minsan it's so difficult to love one another talaga na yung bang, kaya yung mismong assurance niya sa atin na nandyan siya sa kapatid natin, yung is actually a help, isang tulong para sa ganun ay mapadali sa atin yung mahalin yung isa't isa, yung kapatid natin, lalong-lalo na yung mga mahirap mahalin na minsan yung makita mo pa lang parang kumukulo na yung dugo mo, gano'n yung bang tulong talaga yun ni Jesus ito sa atin yung bang that pag nakita natin siya, nandiyan si Jesus, siguro nagtatago lang. We let Jesus come out from that person, gano'n yung mga yan, kaya alam po minsan talaga may mga may mga taong, at katulad nung sinabi natin kanina na kung paano ang paniniwala mo sa tinapay at alak na si Jesus yun nangangailangan ng matinding pananampalataya. Minsan siguro sa pakikitungo din natin sa ibang tao, nangangailangan din talaga ng mas matinding pananampalataya at pagmamahal, no? Kasi minsan ang nagsa-surface hindi si Jesus, kundi yung kalaban. Minsan may mga tao ang nagsa-surface talaga yung kalaban, no? Pero magandang ilagay natin talaga sa puso natin na si Jesus ay nandito sa taong ito, no? Kung gaano man ka-imperfect, gaano man kasama, o gaano man ka andito si Jesus sa taong ito. Okay, Jobs, may share ko lang. Ito isa sa mga malaking turning point sa buhay ko nung nag-member ako ng outreach ministry sa nung college ako sa University of the Assumption noon. First year ako. Summer noon, parang binigyan kami ng chance maging bahagi dun sa may Magalang, Pampanga. Yun yung parang isang kumbaga parang boys town or ando doon yung mga juveniles, yung mga kaso, rape, nahulihan ng pinagbabawal na gamot, nakasaksak, naka-physical injury, mga tipo. Pero mga juveniles ito. Mga minor. Pero kung titignan mo, yung area that time, wag ko na sabihin yung taon, matagal na yun kung tutusin, kayang-kayang tumakas ng mga bata kung gugustuhin nila. Tapos ilan lang ang bantay. So, 5 kami pumunta doon. Binigyan kami ng groups. Dito sa group na to, doon ka kuya, ate, doon ka ganyan. So, doon sa group na napuntahan ko, yung iba kasing edad ko lang, first year college pa lang ako noon. May mga kaso ng physical injury, nakasaksak, tipong ganyan. Tapos, nung second day, about to sleep na, summer yan, so medyo mainit pa rin. Pero medyo malamok doon sa area. Mga bandang 11 na, lights off, mga around 10 o'clock Nakarinig ako ng bulungan ng mga bata. Natatakot ako, baka tatakas ng mga bata. At the same time, baka kung anong gawin. Natatakot akong tumayo at bawalin kung parang anong ginagawa or nagbubulungan sila. Iniisip ko, ang nasa thinking ko, baka tumakas, ganyan. Tapos maya-maya, nakarinig ako ng yabag, yung paa na naglalakad, parang papalapit sa akin. So, mas natakot ako. Kasi baka anong gawin sa akin para makatakas, siguro baka pwedeng saksakin ka. Pwedeng ganon, or itali, or kung ano pa man. Tapos biglang dumampi sa may bandang paanan ko. Kasi that time, ang dala ko lang is yung tuwalya ko na parang pangkumot. Wala akong nadalang beddings. Kulang din pala sila ng gamit doon. Tapos ang narinig ko na lang nung biglang may magmula sa paanan hanggang dito sa may kalahati ng katawan ko, sabi, ayan, baka hindi nalamukin si kuya. So, doon ko na-realize na yung pinagbubulungan pala nung bata sa may kabilang bed is yung kung siguro komportable ba ako, parang nilalamok si kuya, parang ganun. And then, nung kinabukasan, yung sharing namin, yun yung na-share ko na all the while, ang iniisip ko itong mga batang to dahil mga kaso, ganito, tatakas at baka gawan ako ng hindi maganda kasi para makatakas sila ng dire-diretso. Nung pala, somehow iniisip din pala na yung kalagayan ko. So, syempre, napahiya ako sa sarili ko and despite of what happened to them, ando doon pa rin yung presence na inaalala ng ibang kapwa nila. That God is still with them. Parang Kaya nga you really cannot judge a person. No? We are not given the right to judge. Wala tayong karapatang manghusga, kundi ang karapatan lang natin ay mahalin yung kapwa natin. Yes, so yung naalala ko yung isang lay leader namin sa Pampanga, yung
text kasing whatever you do to the least of my brothers, you do unto me. Yung, tsaka yung portion na, no, yung I was hungry and you gave me food. Ganun, I was thirsty and you gave me drink. Yung kwento niya, ang lakas daw ng dating sa kanya. Nung salitang yan, no, yung mga kasi naalala niya yung yung pulubing araw-araw daw nakikipag-almusal sa kanya, ganun yung mga gumagawa sila ng San Nicolas sa Mexico ito, si Mang Dandy ang nagkwento nito na yung mga, so yung sabi niya pag dumarating daw itong pulubing ito, sinasangkapan niya ng kape dun sa tasa na walang tenga, ganun yung mga tapos yung binibigay niyang mga San Nicolas, yung mga reject, gano'n yung mga pira-piras. Ano po yung San Nicolas? San Nicolas na tinapay. Tinapay. Ito yung pinamimigay pag piyesta ni San Nicolas. Opo. Akala ko estatwa ni San Nicolas. Tinapay yan. Opo, tapos So yung nangyari, yung naalala niyo yun, sabi niya ganyan, yung mga pare ang dumadating, nilalabas ko pa yung mga yung mga special na tasa doon sa mga platito, ganyan yung mga itong taong ito, kung si Jesus nga ito, hindi ko pa siya pinapasok sa aking sa dining room at hindi ko pa siya pinaupo doon sa may dining table, ganyan yung mga palagi lang doon sa sulok ng garden, ganyan yung mga. So, nung dumating daw itong pulubing ito, the next day, ang ginawa niya, sinangkapan niya, pinapasok muna niya doon sa bahay niya. Sa bahay niya, pinaupo doon sa may dining table. Tapos sinangkapan niya ng kape na may platito pa, tapos yung hindi yung may tenga. Tapos yung sinerve niya mga tinapay na San Nicolas, yung talagang buo, hindi na pira-piraso. At yung kwento niya sa akin, sabi ganyan, my God, yung sabi niya, it was a very special encounter with Jesus. Ganun yung, and then sabi niya, yung first time na talagang yung daman niya, nandun si Jesus dun sa pulubing yun na pinaglingkuran niya. Kaya nga yung inspired nga siya, yung itong karanasan niyang ito, dinramatize pa nila at pinalabas sa parokya. Sa fiesta po siguro. Wow. Nakaka-inspire naman yun. Kaya minsan, alam nyo, minsan guilty tayo dyan eh. Ako, minsan guilty ako dyan especially kapag yung maraming mga bata. Dito sa cathedral, daming bata, especially nung Christmas. Yung Simbang Gabi na ang daming bata na nanghihingi ng limos. Parang, aminin ko, medyo guilty rin ako dyan. Minsan kasi nahuhusgahan ko rin na ganito. Pero, ayun, magandang maunawaan talaga na present si Jesus sa bawat isa. Kaya nga dun sa community na sinabi kong pinagstihan ko nung na ilang buwan, pinapaunawa palagi sa amin na tuwing maghahanda ka ng lamesa para kumain, paano mong inilalagay yung plato, hindi dahil mo ginawa dahil obligado ka lang gawin, kundi ginagawa mo yan hindi para kung kanino man, kundi para kay Kristo, dahil si Kristo din yung kakain, si Jesus yung kakain na nasa kapwa mo. Kaya punasan mo yung plato ng maayos, lulutuin mo ng maayos yung pagkain, lilinisin mo yung bahay ng maayos kasi si Jesus din yung gumagamit at hindi lang basta yung nakikita mong tao, kundi si Jesus mismo. Naalala ko yung karanasan din ni Kiara Lubick, yung World War II. Yes, yung naiwanan yung kasama niya may sakit. Tapos yung nagbabantay doon sa bahay, may kumatok daw doon sa bahay nila, isang pulubi. Tapos yung dahil mahirap din yung buhay nila yung ulam na natitira daw nila isang itlog na lang. Ganun yung mga. So ang nangyari yung nagbukas daw ng pintuan, nung nakita niyang pulubi, tapos naalala niya isang itlog na lang yung nasa kitchen na pwede niyang ibigay.
pinuntahan muna daw niya yung may sakit. Sabi niya, meron na lang tayong isang itlog doon, merong pulubi doon sa labas. Sabi ganyan, ibibigay ba natin? Sabi daw ng may sakit, kung si Jesus ang kumatok, bibigay mo ba yung itlog? Sabi ganyan. O siyempre, bibigay ko. O sige, ibigay mo na yung itlog. Tapos ang nangyari daw, yung after some hours, may kumakatok na naman. Yung bang natatakot na daw itong magbukas ng pintuan. Kasi baka pulubi na naman, wala na siyang maibigay. Tapos nang binuksan daw niya, laking gulat niya, yung dumating isang kaibigan nila na galing sa probinsya, may dala-dalang isang basket na itlog. Yung then napakahalaga siguro yung makita natin. Pag ginagawa natin yung pagmamahal natin kay Jesus, yung mga bagay-bagay para kay Jesus, we expect also surprises like this. Kasi alam natin yung mahirap, wala na siyang may bibigay sa atin. Siguro merong konti, pero pag si Jesus ang minahal natin, expect an overflowing graces. Yung bang sabi nga, yung God cannot be outdone in generosity. Yung bang kung binigyan mo siya ng yung sari-sari store daw, bibigyan kanya ng grocery, supermarket. SM. Alam niyo, totoo po yan. Narinig ko in one of his homilies ni Bishop, yung nga na you cannot outdo what God, how God is generous. Hindi mo kayang tumbasan yun. Ano man ang gawin mo, hindi mo kayang matumbasan yung kabutihang loob, kagandahan loob ng Diyos. Kaya siguro yun yung magandang ilagay din natin talaga sa puso natin na every time we do good sa ibang tao, especially if we acknowledge that Christ is in this person, I'm sure hindi nakakalimot ang Diyos, hindi niya kung paanong yung binitiwan na salita ni Pinoy sa gathering ng mga ambassadors na we will never forget yung kindness nga ng ibang mga bansa sa atin during the Yolanda tragedy. Siguro mas higit na nasasabi ni Jesus yun sa atin na I will never forget. Yung kindness na ipinapakita mo to the least of your brothers po. At napakaganda po ng ating talakayan, pero muli po tayong magkakaroon ng maikling break at magkakaroon po ng ilang paalala mula sa ating himpilang Radio Maria, kaya wag po kayong aalis at magbabalik po muli ang In Manus Tuas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito si Father Deo Galang. Inaanyayahan ko po kayong makinig ng Radyo Maria sa ating panahon na nagtatrabaho, tayo ay nasa bahay, tayo ay naglalakbay sa kotse o ating mga tricycle, ang mga estudyante na on the side, you can have Radyo Maria as your companion dahil po ito ang magrasyang stasyon na hindi po pang-entertainment lang. Ito po ay tunay na nagbibigay na mabuting balita, gabay sa ating pagiging Katoliko, sa ating buhay Kristiyano, sa iba't ibang mga programang inahandog sa atin ng Radyo Maria. We will always be guided in our daily life, in our daily spirituality. And let us make it a habit to always tune in sa Radyo Maria. Whatever time of the day, you will always have a good companion to be with you. God bless at wag po kayong lumipat sa ibang stasyon. Fix nyo na po sa Radyo Maria. God bless. Hello, ito po si Father Jerry Perez, Parish Priest ng St. Peter's Cathedral. I wish to congratulate Radio Maria, and I wish everyone to join in, listen to Radio Maria. Radio Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik pong muli ang programang In Manus Tuas. Ito pong muli si Kuya Jomar. Si Bishop Bobet po. Brother Nelson po. Kuya Oji po. Ayan, ako.
yung ating topic talaga very timely, no? Kasi ngayon na ipinagdiriwang natin ang taon ng bago evangelisasyon, no? Magandang muli tayong bumalik, no, sa napaka-basic lang na pagtuturo ng simbahan na si Jesus ay present sa lahat, no, sa maraming bagay, sa Eucharistia at sa ating kapwa, ano po. Sa kasamaang palad po ay naubos na po ang ating oras, no, pero ganun pa man, wag po kayong mag-alala, meron pa po tayo sa susunod. Pero ngayon po ay bibigyan lang ng kaunting paglalagom ng ating mahal na obispo ang mga natalakay po natin sa oras na ito. Bali po yung pinag-usapan natin, yung iba't ibang mga presensya ni Jesus bilang patunay na talagang hindi niya tayo iniiwanan. Yung presensya niya sa banal na Eucharistia, medyo mahaba-haba ng konti yung talakayan natin kanina dito. Yung tapos yung presensya niya sa komunidad na yung bang at yung presensya niya sa ating kapatid, no, lalong-lalo na sa mga mahirap, gano'n yung bang at sa susunod na magkikita muli tayo, yung tatalakayin natin ng presensya niya sa salita, no, yung Jesus is in the Word, no, yung bang napakahalaga na yun nga yung bang sana yung maintindihan natin na yung salita mismo ni Jesus ay yun mismo si Jesus, yung bang na ito yung nagbibigay ng direksyon sa ating buhay at tatag, no, yung bang liwanag, no, yung bang so hopefully sa susunod na talakayan natin ay mapapalalim pa natin yung usapan natin tungkol dito. Kaya muli po, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating programa ngayon, at nagkapasalamat din po kami ni Bishop sa ating mga panauhin sa oras na to, si Kuya Oji at saka si Brother Nelson. Si Brother Nelson po ay seminarista ng katedral na kagagaling lamang sa Tagaytay, no po. Kaya fresh na banal na banal pa po siya sa mga oras na ito. Hari naway magtagal ang kabanalan dahil si Kristo ay nasa iyo. Hindi ba? Sige po. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sana po sa susunod na linggo ay sumubaybay po kayong muli sa pagkapatuloy po ng ating talakayan tungkol sa sacramental presence of Jesus. Kaya ngayon po ay ating tatapusin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin ni Brother Nelson. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Yesus, tunay na naririto ka sa piling namin at nananatili ka sa bawat sandali ng aming buhay. Patuloy mo kaming ginagabayan, inaakay patungo sa kabutihan. Tulungan mo kami sa bawat sandali ng aming buhay na kilalanin ka sa aming kapwa, hindi lamang sa aming sarili, kundi sa lahat ng taong aming makakasalamuha, sa bawat oras, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, maging sa aming mga kaaway. Tulungan mo kaming mahalin ka sa aming kapwa. Tulungan mong sa bawat sandali ay maisabuhay namin ang iyong salita, hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabasa nito, kundi lalo tigit sa paggawa ng may pagmamahal. Dahil ikaw ay pagmamahal, ikaw ay pag-ibig. Nawa ay huwag mo kaming pababayaan na makalimot kahit saglit sa iyong dakilang pagmamahal para sa amin at para sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay aming hiling sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito pong muli ang In Manus Tuas.